Ang aking kwento ay tungkol sa mga babaeng Auxiliary Corps sa Philippine Army noong 1941. Sa gitna ng tensyong nararanasan ng buong mundo noong 1941 dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig, isang masaysayang yugto ang naganap sa Maynila. Ang mga kababaihang Pilipina ay sumali sa Philippine Army bilang suporta sa sandataan. Tinawag silang Women Auxiliary Service ng Philippine Army. Sila ay sinanay kung paano gumamit ng baril. Ito ay kakaiba sa mga tradisyong papel na pagsuporta sa pamilya, kundi pagtatanggol sa sarili o kaya labanan sa digmaan kung kinakailangan. Katunayan sa larawang ito ay kung paano sila isinanay sa rifle range. Pero ano nga ba ang kanilang papel sa kasaysayan ng Pilipinas at paano ito nauugnay sa modernong panahon? Ang konteksto ng kasaysayan ay ganito. Noong dekada 40, ang digmaan ay hindi lingid sa kamalayan ng Pilipino. Noong pumasok ang mga Hapon at sakupin ang Pilipinas. Ang mga bansang Asyano ay patuloy na nagiging bahagi ng mas malawak na alitan ng mga bansa. Sa Pilipinas, sa pagbuo ng Women Auxiliary Service ay hindi lamang bahagi ng pagsasanay militar, kundi pagpapakita rin ng kakayahan ng mga kababaihan ng pagmamahal sa bansang Pilipinas. Sila ay naging integral na bahagi ng depensa ng ating bansa. Ang mga babaeng bahagi ng Auxiliary Corps ay sinanay sa disiplinang pang-uhubong sandataan at kamalayan sa tamang paggamit ng baril. Isang hindi pangkaraniwang ganap para sa kababaihan noong panahong iyon. Ipinapakita rito ang pagsulong ng gender roles at kung paano sila naging bahagi ng usaping pambansa at pandaigdig. Ang kanilang pagsanay ay naglalayong hihanda sila hindi lamang sa mga tradisyong gawain tulad ng medisina at komunikasyon, kundi maging aktibo at posibleng direktang pakikilahok sa laban, kahit hindi pa sila pinapayagan ng batas na sumabak sa aktwal na labanan. Ang ambag ng Women Auxiliary Service ay hindi maaaring maliitin. Sila ay naging insignia ng lakas at determinasyon na kumakatawan sa pagbabago ng papel ng kababaihan sa lipunan. Ang kanilang aktibong pagsanay ay nagbigay daan sa mas malawak na pagkilala sa karapatan at kakayahan na magsilbing uliran para sa mga susunod na henerasyon. Sa makabagong panahon, ang mga kababaihan ay patuloy pa ring umiiral sa sandataang lakas ng Pilipinas at iba pang larangan. Noong 1993, naisabatas ng gobyerno ang kapahintulutan
sa mga babae na pwedeng sumali sa pag-aaral upang maging kadete sa Philippine Military Academy. Simula noon, nakitaan sila ng natural na galing dahil may mga nagtapos sa kanila bilang valedictorian. Ang mga kababaihan ngayon ay may malaking papel sa militar, papel na kasing halaga ng mga sundalong kalalakihan. Ang buong sandataang lakas ng Pilipinas ay mayroong mahigit 2,400 babaeng commissioned officers. May 7,800 na babaeng enlisted personnel sa Philippine Army. Simula noong 2020, ang mga babaeng nagtapos sa Philippine Military Academy ay pwede nang isabak sa aktwal na labanan na may kinalaman sa seguridad at kaayusan ng Pilipinas. Nagmula sila sa pagiging alalay lamang, sila ngayon ay kinikilalang mga leader at kasapi rin sa mga frontline operations. Ang pagbabagong papel na ito sa mga kababaihan ay hindi lamang nakasalalay sa kasaysayan, kundi sa patuloy na pagsulong ng gender equality sa usaping pagpapalakas ng hukbong militar ng ating bansa. Sa aking pananaw, ang kwento ng Women Auxiliary Service ng Philippine Army noong 1941 ay hindi lamang tungkol sa isa sa maraming yugto ng digmaan, kundi isang testamento sa tibay at kakayahan ng kababaihang Pilipina. Ang kanilang pagsanay sa rifle range ay pagkilala sa kanilang tapang at pag-unlad bilang bahagi ng pantay-pantay sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagtatanggol para sa bayan, sila ay naging bahagi sa mas malawak na pagpapatibay ng papel ng kababaihan sa kasaysayan at kinabukasan ng Pilipinas. Dito ko tinatapos ang kwento. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang Timeless Pilipinas channel para makabuo pa ako ng mas maraming kwento ng kasaysayan na nagbibigay ng kaalaman, inspirasyon, at pwedeng pag-asa sa lahat. Have a nice day!